Language, Grade 1. Quarter 1, Week 7, Day 1 to 2. Let's learn about words describing one's qualities and share feelings toward a particular idea. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about words describing one's qualities and share feelings toward a particular idea. Day 1. Words describing one's qualities. At the end of the lesson, the learners can identify words describing one's qualities from a text listened to. Use words describing qualities in sentences. And connect personal experience with ideas from a text listened to using learned describing words. Magandang araw mga bata! Noong nakaraang aralin ay natutuhan ninyo ang mga salitang tumutukoy sa kilos o galaw. Nakapagbahagi rin kayo ng mga nagustuhan ninyo sa napakinggang kwento gamit ang tiyak na mga salita. Kilala ba ninyo ng lubos ang inyong sarili? Maari ba ninyong ilarawan ang inyong sarili? Alam ba ninyo ang inyong mga katangian? Narito ang halimbawa ng paglalarawan ng sariling katangian. Halimbawa, ako si Bianca. Itim at tuwid ang aking buhok at bilugan ang aking mga mata. Ako ay may maamong mukha at madalas ay nakangiti. Payat ang aking pangangatawan, ngunit maliksi at masigla akong kumilos. Malinis ako sa aking sarili at palaging maayos ang aking pananamit. Narito ang mga salitang naglalarawan, gaya ng itim at tuwid. Nilalarawan dito ang kanyang buhok, itim at tuwid. Sumunod, bilugan. Inilalarawan niya na bilugan ang kanyang mga mata. Sumunod, maamong mukha. Inilalarawan niya na maamo ang kanyang mukha. Sumunod, madalas nakangiti. Inilalarawan niya kung paano siya ngumiti. Siya ay madalas nakangiti. Payat. Inilalarawan niya ang kanyang katawan. Maliksi at masigla. Inilalarawan niya ang kanyang kilos. Malinis. Inilalarawan niya na malinis ang kanyang sarili. Maayos. Inilalarawan niya ang kanyang pananamit na maayos. Ang mga salitang itim, tuwid, bilugan, maamo, madalas, payat, maliksi, masigla, malinis, maayos ay mga salitang naglalarawan. Sa araw na ito ay muli nating pag-aaralan ang mga mahalagang detalye tulad ng ideya at pangyayari sa tekstong pakikinggan. Mula sa teksto, matututuhan at magagamit din natin ang mga salitang naglalarawan ng ating mga katangian. Basahin ang mga sumusunod na salitang naglalarawan. Malinis, maayos, mabuti, mahalaga, masipag. Ang mga salitang ito ay mga salitang naglalarawan at ang mga salitang ito ay makikita natin sa ating aralin. Basahin naman ang mga parirala gamit ang mga salitang naglalarawan. Malinis na kuko, maayos na buhok, mabuting bata, mahalagang gawain, masipag na kapatid. Narito ang mga salitang naglalarawan. Malinis. Inilalarawan dito na malinis ang kuko. Maayos.
Ito ay salitang naglalarawan at inilalarawan nito na maayos ang buhok. Mabuti. Inilalarawan ng salitang ito ang bata. Mahalaga. Inilalarawan naman ng salitang ito ang gawain. Masipag. Inilalarawan ng salitang ito ang kapatid. Ngayon ay basahin ang teksto. Ang bawat bata ay may mahalagang tungkulin sa kanilang tahanan na tumutulong sa pagkakaroon ng maayos at masayang pamumuhay ng pamilya. Ano ang nagagawa ng tungkulin ng bawat bata sa pamumuhay ng pamilya? Una, ang pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng kanilang kwarto, paghuhugas ng pinggan, at pagtulong sa paghahanda ng pagkain. Ang mga gawaing ito ay nagtuturo sa kanila ng responsibilidad upang maging isang masipag na bata at mapagpahalaga sa malinis at maayos na kapaligiran. Ano-anong mga gawaing bahay ang maaaring gawin ng isang bata? Narito ang mga gawaing bahay na maaaring gawin ng isang bata, gaya ng paglilinis ng sariling kwarto, paghuhugas ng pinggan, paghahanda ng pagkain, pagliligpit ng laruan, pagwawalis ng sahig, pagdidilig ng halaman, pagpupunas ng mesa, pag-aalaga ng nakababatang kapatid, pagpapakain sa alagang hayop, at marami pang mga gawaing bahay na maaaring gawin ng isang bata. Ano-ano ang naituturo sa bata ng mga gawaing nabanggit? Ang naituturo sa bata ng mga gawaing nabanggit ay ang pagiging responsable na gampanan ang kanyang tungkulin sa tahanan. Natututuhan niya ang kahalagahan ng pagtutulungan sa loob ng pamilya. Natututo siyang panatilihing maayos at malinis ang kanyang paligid. Ikalawa, ang pagiging mabuting anak at kapatid sa pamamagitan ng paggalang sa magulang, pakikisama sa mga kapatid, at pagtutulungan sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya ay nagpapalakas ng kanilang samahan at nagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Paano maipakikita ng isang bata ang pagiging mabuting anak at kapatid? Narito ang paraan kung paano maipakikita ng isang bata ang pagiging mabuting anak at kapatid, gaya ng paggalang sa magulang, pagsunod sa utos ng magulang, pagmamahal sa magulang, pag-aaral ng mabuti, pagbabahagi ng gamit o pagkain sa kapatid, pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapatid, at pag-iwas sa away at tampuhan ng magkapatid. Bakit mahalagang magpakita ng pagmamahal at pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya? Mahalagang magpakita ng pagmamahal at pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya dahil ito ay nagpapalakas at nagpapatibay sa samahan ng pamilya. Kapag may pagmamahalan at pag-unawa, mas nagiging masaya at payapa ang tahanan. Sa ganitong paraan, ang mga bata ay natututo ng mahalagang aral sa buhay at nagiging handa sa mga hamon ng mas malawak na komunidad sa hinaharap. Nagamit sa ating tekstong napakinggan ang ilan sa mga salitang ating binanggit kanina. Balikan natin ang ilan sa mga pangungusap na ginamitan ng mga salitang ito. Batay sa pangungusap, ano-anong mga salita ang naglalarawan? Ang mga pangungusap na ginamitan ng salitang naglalarawan ay: ang bawat bata ay may mahalagang tungkulin sa kanilang tahanan. Ang salitang naglalarawan ay mahalaga, na tumutulong sa pagkakaroon ng maayos at masayang pamumuhay ng pamilya. Ang mga salitang naglalarawan ay maayos at masaya. Sumunod, isang masipag na bata at mapagpahalaga sa malinis at maayos na kapaligiran. Ang mga salitang naglalarawan ay masipag, malinis at maayos.
Sumunod, ang pagiging mabuting anak at kapatid sa pamamagitan ng paggalang sa magulang, pakikisama sa mga kapatid at pagtutulungan sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang salitang naglalarawan ay mabuti. Sumunod, handa sa mga hamon ng mas malawak na komunidad sa hinaharap. Ang salitang naglalarawan ay handa. Batay sa pangungusap, ano-anong mga salita ang naglalarawan? Maari ba ninyong gamitin ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap? Muli, ang mga salitang naglalarawan sa tekstong ating binasa ay ang mga sumusunod. Malinis, maayos, mabuti, mahalaga, masipag, masaya. Narito ang mga halimbawang pangungusap gamit ang mga salitang naglalarawan. Palaging malinis ang damit ni Ana. Maayos sa kanyang buhok si Mika. Si Vince ay isang mabuting anak. Masipag mag-aral si Donnie. Masaya ang kanilang pamamasyal. Ang mga salitang nakasalungguhit ay mga salitang naglalarawan. Ngayon naman, basahin ang mga pangungusap. Una, ang bawat bata ay may mahalagang tungkulin sa kanilang tahanan na tumutulong sa pagkakaroon ng maayos at masayang pamumuhay ng pamilya. Pangalawa, ang mga gawaing ito ay nagtuturo sa kanila ng responsibilidad upang maging isang masipag na bata at mapagpahalaga sa malinis at maayos na kapaligiran. Pangatlo, ang pagiging mabuting anak ay naipakikita sa pamamagitan ng paggalang sa magulang. Ang mga salitang ginamit sa teksto at natutuhan ninyong gamitin sa sarili ninyong pangungusap ay mga salitang naglalarawan. Ano-anong mga salitang naglalarawan ang alam pa ninyo? Maari ba ninyong gamitin ang mga ito sa pangungusap? Ngayon naman ay pag-usapan nating muli ang tekstong ating binasa kanina. Unang katanungan, tungkol saan muli ang tekstong ating napakinggan? Tama! Ang teksto ay tungkol sa mahalagang tungkulin ng bawat bata sa kanilang tahanan. Pangalawang katanungan, ano-ano ang tungkulin ng isang bata? Tama! Tungkulin nilang sumunod sa magulang. Tungkulin nilang tumulong sa mga gawaing bahay. Tungkulin nilang gumalang sa magulang. At marami pang mga tungkulin ang dapat gampanan ng isang bata sa kanilang tahanan. Pangatlong katanungan, bakit mahalagang malaman ng isang bata ang kanyang mga tungkulin? Tama! Mahalagang malaman ng isang bata ang kanyang mga tungkulin upang matutong maging responsable at disiplinado. Bakit mahalagang alam nating gumamit ng tiyak na mga salitang naglalarawan sa ating mga katangian? Tingnan ang larawan at sagutin ang sumusunod na katanungan. Tungkol saan ang larawan? Ipinapakita sa larawan ang tungkulin ng mga bata sa mga gawaing bahay, gaya ng kanilang ginagawa, ang kanilang pag-aayos ng kanilang damitan o pagtutupi ng kanilang mga damit. Pangalawa, magbahagi ng tatlong salitang maaring maglarawan sa mga katangiang ipinakikita sa larawan at gamitin ang mga ito sa pangungusap. Day 2. Share feelings toward a particular idea. At the end of the lesson, the learners can identify key events from a text previously listened to. Connect ideas and events from a text listened to one's experience. And share feelings toward a particular idea. Magandang araw mga bata! Kahapon ay tinalakay natin ang mga salitang naglalarawan. Natukoy natin ang mga ito sa isang teksto tungkol sa tungkulin ng mga bata. Mahusay ninyo ring nagamit ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. Magbahagi ng mga salitang naglalarawan. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang naglalarawan.
mabait, masayahin, magalang, matapang, maliksi, malambing, malaki, maliit, makulay, makinis, mataas, malamig, masaya, tahimik, pagod. Ngayon naman, tayo ay maglaro. Inyong gagayahin ang mga ginagawa ng mga batang nasa larawan na ipapakita sa inyo. Una, gayahin ang pagsisipilyo. Sumunod, pag-aayos ng kwarto. Gayahin naman ang pag-aayos ng mga laruan. Gayahin ang pag-aayos ng mga gamit sa paaralan. At gayahin ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan sa tahanan. Ginagawa ba ninyo ang mga gawaing ito? Sa araw na ito ay magbabahagi tayo ng mga sarili nating karanasan tungkol sa ating napakinggang teksto kahapon. Hindi lamang tayo basta magbabahagi, kundi magbabahagi tayo ng may buong pagtitiwala sa sarili. Basahin ang mga sumusunod na parirala. Batay sa aking karanasan. Sa tingin ko, pakiramdam ko. Ngayon ay basahin naman ang teksto. Ang bawat bata ay may mahalagang tungkulin sa kanilang tahanan na tumutulong sa pagkakaroon ng maayos at masayang pamumuhay ng pamilya. Una, ang pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng kanilang kwarto, paghuhugas ng pinggan, at pagtulong sa paghahanda ng pagkain. Ang mga gawaing ito ay nagtuturo sa kanila ng responsibilidad upang maging isang masipag na bata at mapagpahalaga sa malinis at maayos na kapaligiran. Ikalawa, ang pagiging mabuting anak at kapatid sa pamamagitan ng paggalang sa magulang, pakikisama sa mga kapatid, at pagtutulungan sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa ganitong paraan, ang mga bata ay natututo ng mahalagang aral sa buhay at nagiging handa sa mga hamon ng mas malawak na komunidad sa hinaharap. Ano ang unang tungkuling dapat gawin ng isang bata? Tama! Una ay ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Ito ang unang tungkuling dapat gawin ng isang bata. Pangalawa, paano magagawa ang unang tungkuling nabanggit? Magbahagi ng mga nabanggit na halimbawa sa teksto. Halimbawa, tulad ng paglilinis ng kanilang kwarto, paghuhugas ng pinggan, at pagtulong sa paghahanda ng pagkain. Pangatlong katanungan, ginagawa rin ba ninyo ang mga gawaing bahay na nabanggit? Ibahagi sa klase. Pang-apat na katanungan, ano ang pangalawang tungkuling dapat gawin ng isang bata? Tama! Ang pangalawang tungkuling dapat gawin ng isang bata ay ang pagiging mabuting anak at kapatid. Panglimang katanungan, paano magagawa ang pangalawang tungkuling nabanggit? Tama! Magagawa ito sa pamamagitan ng pagiging mabuting anak at kapatid. Pang-anim na katanungan, paano ninyo na ipakikita ang pagiging isang mabuting anak, kapatid? Ibahagi sa klase. Maipakikita ito sa pamamagitan ng paggalang sa magulang, pakikisama sa mga kapatid, at pagtutulungan sa mga gawain. At para sa pampitong katanungan, ano-ano pa ang ibang tungkuling inyong ginagawa sa tahanan? Ibahagi sa klase. Ngayon naman para sa gawaing ito, maghanap ng kapareha. Ibahagi sa kapareha kung ginagawa ninyo ang mga gawaing ipinakikita ng mga larawan. Ibahagi kung, una, gusto o hindi ang gawain. At pangalawa,
Ano ang pakiramdam kung ginagawa ang mga ito? Narito ang mga gawain. Pagpapaturo ng paghuhugas ng mga pinagkainan. Sumunod, pagwawalis. Sumunod, pagtutupi ng damit. Sumunod, pagsusuot ng sapatos ng walang tulong ng magulang o kapatid. At panghuli, pagmamano o pagpapakita ng paggalang. Bakit mahalagang maintindihan na may pagkakaiba-iba ang karanasan ng bawat isa? Magbahagi sa klase ng 3 katangiang naglalarawan sa inyo. Ibahagi kung paano nakatutulong ang mga katangiang ito sa inyong mga tungkulin sa sarili at tahanan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!